brief introduction to yourself, paano ka nag-start sa showbiz until ma-reach yung journey mo ngayon? Nag-start ako, ang tagal na, way back 2013 I think, with Star Magic. Naging Star Magic artist ako for I think 3 years then. And then, nag-beauty pageant. I joined Miss Global Philippines. And I am your Miss Global Philippines 2018. And I also joined Miss Universe 2023. And where I represented Quezon City. And what was the second question? Ano yung mga pinagdaanan mo nung before? Marami ka bang audition na? Yan naman. Parang lahat naman kami, madami talagang pagdadaan ng auditions. And then, sino yung mga kabatch mo dati sa Star Magic? Well, sa Star Magic, si Hope. Liza, sorry. Liza Soberano. Soberano. Yan, lagi kong katabi sa workshops yan. And si Corinne Medina, Daniel Krishnan. And then from PBB, yan yung mga kabatch ko. And then now, ano yung current projects mo? Ginagawa? Current projects ko under MQuest and TV5. So, more on microdrama series. Yun kasi yung nauuso ngayon, di ba? Yung mga vertical series. And then, based na sa mga journey na pinagdaanan mo, ano yung mga natutunan mo na na-apply mo na ngayon? Well, siguro yung parang natutunan ko na pag mas love mo pala yung craft mo, like acting, hindi mo lang siya parang basta-basta gagawin for the sake of, sabihin natin, fame, gusto mo lang makilala. You're doing it because you really love doing it. So parang ganun yung sa akin na nung nabigyan ako ng break again ng TV5, sabi ko, okay, mahal ko pala talaga ang acting. Kasi every role na binibigay nila sa akin, inaaral ko siya, ganun. Siyempre pinapangalanan ka na rin ngayon ng MQuest na Bida kontra Bida Queen ng TV5. So how is it? Actually, nagulat ako eh. Wala akong idea kasi nung nabansagan akong ganyan. It was during our promo for ICU. Nung tinawag nila akong Bida kontra Bida Queen. Siyempre, grateful na na-acknowledge ka na gano'n, na possible kang maging bida and at the same time, kontra bida. So, Pasabog ka rin kasi rin sa trailer na yun, no? nung ICU, oh my gosh, sabi nga daw nila. So, meron ka bang mga natutunan din from ICU na binibitbit mo na rin dito sa mga bago mong ginagawang mga projects? Oo naman, kasi I worked with some veteran actors like Dimples Romana, Joe M. Bascon, Cedric Juan, mga award-winning actors pa to. Zion Cruz, Mama Glenda. So, yun na. Actually, inaaral ko. Not inaaral, parang pinapanood ko sila kung paano sila umarte. So, parang from there, natututo ka na, so, ganun pala yung nuance. So, parang syempre, hindi ka doon. You have to make your parang own trademark when it comes to that. So one time nabanggit mo rin na favorite mong, gusto mong maging leading man si Enrique Hill. So kung bibigyan ka rin ng chance with Enrique Hill, anong klaseng pelikula yung gusto mong gawin with him? Siguro with Enrique Hill, siguro rom-com. Yun, kasi parang gusto ko siyang maging jowa. Kahit sa series man lang, kasi crush ko naman yun. Ano ba yung... Ipabash. Ano ba mga criteria ni ano? Ano ba ang criteria talaga ni Pearl para sa mga leading man? Leading man, syempre unang-una dapat magaling umarte naman. Wow, kala ko naman talaga kagaling. Well, honestly, magaling siyang effective actor. And syempre good looking. Ganyan. And siguro someone na magiging, eto kasi mahirap to eh, para magiging compatible mo. Syempre sila naman ang mamimili, not you, right? So someone na parang madali rin makatrabaho. So kanina nabanggit mo rin na you came from a beauty pageant, no? And then sa pag-aartista, may differences, malaking differences ng dalawa na yon, ng industry na yon. Meron ka ba mga natututunan from beauty pageant na binibitbit mo rin sa pag-aartista? Well, siguro parehas lang exposed din. Parang ibang industry lang, parehas nasa limelight. Siguro mas marami ka lang kailangan parang, let's say, pakisamahan ba?
sa beauty pageant. Unlike sa showbiz, na same production nga lang din minsan yung mga makakatrabaho mo. Sunod-sunod na rin yung mga ginagawa mo rin sa streaming platform like Dashflix and Signal Play. Meron ka bang mga ideas na ibibigay rin sa amin ng mga upcoming projects mo pa? Well, ako kasi yung tipo ng tao na if hindi pa siya nagsa-start, I don't really announce it kasi naniniwala ako. I'm very spiritual. So, naniniwala ako na baka ma-jinx, evil eye, that's the term na ginagamit nila. So, as much as possible, pinopost ko na lang like first day of shooting, look test. Minsan nga kahit look test na nabubugs pa eh. So, abangan nyo na. Ako naman po, parang yung stay niyo po sa showbiz is very short pa po, no? Short? I mean, hindi naman, 2013? Okay. yung sa niyo po, paggawa ng pagkuha sa Yeah. inyo ng yes. Pero ngayon binabansagan na kayong kontra, bida, and bida queen ng TV. How does it feel po? Na parang nandun na kayo sa point na Actually, hindi ako makapaniwala na may bansag ng ganon kabilis nga. Kasi usually, parang for me, yung mga nababansagan ng ganon, yung talagang, alam mo yung matagal na, sunod-sunod na rin, ganyan. So siguro kasi din, well, sila naman ang nagbansag nun, so sila nakakakita nun. Yun. Question kayo. Ano pong dream project mo? Dream project ko, ano po bang heavy drama. Kasi parang nagawa ko na thriller, comedy, rom-com, may mga nagawa na heavy drama. Parang yun yung gusto kong i-explore. And sino pong mga artista yung mga gusto niyo pang makatrabaho? Yung na-mention ko nga kay Mama Mark, sila Miss Maricel Soriano, Julian Santos, Don Zulueta, Jean Garcia, John Arcilia. Oh my gosh, I'm such a fan. Meron ka ba na tuwing may gagawin kang pelikula na ina-achieve mo na eto ganitong acting yung gusto ko ma-achieve eh? Parang hindi naman pwede yung ganun. Kasi it depends pa rin sa character mo kung anong kailangan mong ibigay. Actually, not i-achieve eh. Kung anong character yung kailangan mong i-embody at gawin at may isabuhay dun sa kailangan nila. Siyempre may mga, pag artista ka, hindi mo may iwasan, may mga issues rin at mga chismis. Oo. So, paano mo hinahandle yung mga ganon? Paano mo siya hinahandle? Kasi for example, banggitin ko na rin, yung napapabalita na relationship with Paolo Contes. Wait lang! Ba't may relationship? Yeah. So, paano ko hinahandle yun? Oo. Paano mo may... Unang-una, wala kaming relationship. Yeah, okay. Friend lang siya talaga. He's a good friend of mine. And pangalawa, siguro, nung na-experience ko nga yung bashing, una kong tinawagan yung manager ko, si Tyrone. Kung ano ba to, yung mga nang babash na sa akin. Tapos, instead of him consoling me, natawa talaga ako, silang dalawa ni Sir Jeff. Kinongratulate pa nila ako. Congratulations, may bashers ka na. Kasi ganun pala yun. Ibig sabihin, may engagement ka na. Ganun. So, ano po, ayun. So, yung hinahandle ko siya by not reading or engaging. As much as possible, kung iba-block ko nga agad. Buti na lang may block button. Mabilis ko mag-ganon. Ano na ang pinaka-worst na bash na na-encounter mo? Kwento ko ba yung nag-email? Grabe, may nag-email sa akin, bina-blackmail niya ako, na sabi niya, this is very funny sabi niya, I'm gonna ruin your reputation, ganon, na pag hindi ko daw binigay yung money na gusto niya, parang iba-blackmail niya daw, kung may gagawin daw siya, i-message siya daw yung mga kilalang platforms kung saan ako pwedeng ma-feature, ganyan-ganyan. So, yun, nakakatawa yun talaga. And hindi pa siya tapos, pati sa personal number ko. So, sabi ko kay Sir Tay, ay, kilala ko to. Nasa circle ko to. Kasi ba't alam niya yung number ko? Nireplyan mo siya?
Sabi ko, go. Bring it on. Kilala mo ako, ma. Sabi ko, go. Sabi ko, that's a leverage for me. Ayun. Na-embody niya yung bida kontra bida. Oo. Sabi The ko, literal bida ayaw pa kontra niya bida. tumigil. Sabi niya, matapang ka. Sabi ko, okay. Kung dyan ka masaya, gawin mo. Yun ang sabi ko sa kanya. And then yun na nga, doon ko tinawagan yung mga managers ko. So, tawan-tawa ako kasi first time ko maka-experience ng gano'n na to the point na sad ako. Pero nung kinongratulate nila ako, ayun, parang nabalik naman agad yung mood ko, di ba? Nakakabida kontra bida siya. Usaping projects naman po, was there ever a time na may tinanggihan po kayong project? Meron. Kasi hindi ako, sabi ko ba? Don't mention that. Okay. Hindi ako comfortable gawin yung project na yun. So, pwede naman, actually, kinonsult ko pa siya sa ilang director friends, kay Sir Tyrone, kay Sir Jeff, and kay Ate Dimples din. Anong Tapos, genre nito? Sexy ba? Sexy siya, pero, I mean, I can do that. Pero wag naman yung, like, yung Ano super... bang limitations mo? Well, syempre walang nudity as much as possible and nakailang as much as possible na ba? Nabilang yun. Ayun. Nudity and siguro, ano bang pwedeng Basta hindi lang makakasira ng Yung, image. Parang mag-real brand ka. tapos yung hindi ka parang matitake advantage din. So how do you see yourself 5 years from now? Kasi you Ano ba to? Beauty pageant? you started kasi your career since 2013. Oo. Pero mas umaarangkada talaga ngayong taon yung career mo eh. Oo. So how do you see yourself na 5 years from now? Siguro 5 years from now, kilalang-kilala na talaga si Pearl Gonzalez sa pag-arte. Yan, na-acknowledge pa siya and mas umuusbong at dumadami yung mga projects. Yun talaga yung goal ko eh, kaya nag-focus din talaga ako. Alam mo, hindi ka nag-love life kasi nag-focus ka sa trabaho. And I think I'm doing the right thing naman kasi sunod-sunod din talaga. So 5 years from now, siguro successful in what I do. Yan. May mga nandiligaw rin ba sa'yo from the showbiz? Oh. Too many to mention. Naku, sabi na ng manager mo yan ha. Blind item. Meron naman, pero kinakaibigan ko na lang sila eh. Parang kasi ngayon talaga hindi siya yung focus. Parang least talaga siya ng priority ko. Kasi it used to be parang before number 1 priority ko kaya nawala din ako sa eksena for years. And then now, nung mas This is her second chance na kasi. So, parang kamba. kumbaga, sinadya na maganda yung naging blessing sa kanya. So, ganun pala yun. Parang you have to choose. Some people, they're blessed to have both. Some people, kailangan mamili ka lang. priority. So, this time, I chose my career. And thank God, aligned naman lahat, even my prayers. Alam mo pa talagang madasalin talaga ako. So, nakakatawa na lahat ng mga prayers ko. And sabi ko nga, I'm spiritual. Yung lahat ng mga manifestations ko, nangyayari siya. Nice. Sino? Matt? BTS mo ng bird. Or may chance ba na bumalik? Parang bumalik ka